Umingay ang usap-usapan sa likod ng eksena sa Los Angeles Lakers matapos lumabas ang ulat mula kay Baxter Holmes ng ESPN. Ayon sa report, may mga pribadong hinaing umano si Lakers owner Jeanie Buss kaugnay sa tinatawag na outsized ego ni LeBron James, pati na rin sa malakas na impluwensya ng kanyang agency na Clutch Sports Group sa direksyon ng koponan. Sa tindi raw ng naging frustrasyon, umabot pa umano sa punto na noong 2022 ay napag-isipan ni Buss na huwag bigyan ng panibagong kontrata si LeBron at sa ilang pagkakataon ay na-float pa ang ideya ng posibleng trade kung saan nabanggit pa ang Los Angeles Clippers bilang isang hypothetical na destinasyon. Bagamat nanatili si LeBron sa Lakers at nagpatuloy ang partnership, ipinapakita ng ulat na hindi rin naging madali ang relasyon sa likod ng mga desisyon ng prangkisa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo rito? Samantala, umiinit na naman ang trade buzz sa Los Angeles Lakers. Ayon kay NBA insider Matt Moore, dalawang bigating pangalan ang posibleng target ng Lakers, Michael Porter Jr. at Nick Claxton, at hindi raw ito basta chismis lang. Sa nakalipas na 2 taon, paulit-ulit nang may usapan sa pagitan ng Lakers at Nets, at matapos ang naganap na DFS trade, mas lalong tumibay ang koneksyon ng dalawang koponan. Kaya hindi nakataka-taka kung muling gumalaw ang Lakers sa merkado. Para sa Lakers, sobrang laki ng maitutulong ni Nick Claxton, isang athletic big man na kayang magbigay ng solid rim protection, mabilis sa depensa, at swak sa pick and roll. Eksaktong klase ng sentro na matagal nang hinahanap ng Lakers para palakasin ang loob. Samantala, si Michael Porter Jr. naman ay pwedeng magsilbing game changer sa opensa. Isang natural scorer na may taas, shooting at spacing na kayang magbukas ng court kapag naiipit ang opensa at todo bantay ang mga pangunahing bituin ng Lakers. Pagdating naman sa posibleng kapalit, inaasahang maglalatag ang Lakers ng package na binubuo ng ilang role players para tumugma sa salary kasama ang future draft picks bilang dagdag halaga sa usapan. Hindi man madali ang magiging negosasyon, malinaw na alinman kina Claxton o MPJ ang makuha, malaking upgrade ito para sa Lakers, lalo na sa kanilang mga pinakaunahing pangangailangan ngayon. Kayo mga idol, sino ang mas gusto nyong makita sa Purple and Gold? Samantala, magkakaroon naman muli ng matinding sagupaan sa Los Angeles bukas ng gabi habang haharapin ng Lakers ang Clippers sa Intuit Dome sa gitna ng mga bagong inilabas na injury report ng dalawang koponan. Para sa Lakers, kumpirmadong maglalaro sina LeBron James at Luka Doncic nang walang anumang restriction, subalit masakit na balita ang pagkawala ni Austin Reeves na tuluyang na-rule out dahil sa left calf sprain. Hindi rin makakalaro si Adutiero na patuloy pa ring nagpapagaling mula sa right MCL sprain, dahilan para mas lumiit ang rotation ng Purple and Gold sa importanteng road game na ito. Samantala, sa panig ng Clippers, mas mahaba ang listahan ng mga absent players kabilang sina Bradley Beal, Bogdan Bogdanovic, Derrick Jones Jr. at Chris Paul na hindi kasama ng koponan. Gayunpaman, ang malaking balita ay ang posibleng pagbabalik ni Kawhi Leonard na kasalukuyang listed bilang questionable matapos lumiban sa huling 3 laro dahil sa knee issue. Kung tuluyang makakalaro si Leonard, inaasahang magiging malaking boost ito sa Clippers lalo't hati sa isa ang season series laban sa Lakers at parehong koponan ay naghahanap ng momentum papasok sa huling linggo ng Enero. Bagamat malaking kawalan si Reeves para sa Lakers, mas maayos pa rin ang kanilang overall health kumpara sa mga nagdaang linggo at may optimism mula kay Coach JJ Redick na posibleng makabalik si Reeves sa loob ng kasalukuyang road trip. Sa kabila ng mga absences sa magkabilang panig, malinaw na walang puwang para sa palusot sa larong ito dahil star power, lalim ng roster at disiplina sa execution ang magiging tunay na sukatan ng panalo sa isa na namang mainit na LA rivalry matchup. Kayo mga idol, sino sa tingin nyo ang may lamang sa laban na ito? Lakers pa rin ba o Clippers kung makakabalik si Kawhi Leonard? Out with him. Sidestep for LeBron. It is good. Just 26%.